Opo, ito magandang halimbawa ay Bicol Region. No? Ang inyo pong party list ay Bicol Saro. Opo. Opo, so taga Bicol po, practically po ang inyong party list, di ba? Congressman, ano po? Opo. Opo. Ito Region 5, no? Dito po, ang dami ditong binito ni Presidente na line item, no? Integrated Flood and Water Resources Management Structure, etc., etc. Pero ang kabuuang budget niya, from Central Office, page 313 po ito ng official gazette ng ating budget. For your information, 13.057 billion. Opo, puro ito halos flood control projects, no? Ito po, inisa-isa dito, pati mga location, by the hundreds of millions, Albay, Legazpi, Libon, Uwas, ang dami po dito. So kapag po ganito, nakapansin-pansin yung dami ng insertion sa isang region na pinanggagalingan po na inyong party list, ano pong aming maaasahan po sa inyo kung inyo pong mismong iimbestigahan ang sarili nyong region at baka may tamaan ng mga taga-distrito dito na ninyo, kapwa either party list or district rep. 13.057 billion ang inilaan nila practically po sa flood control projects. Karamihan dito. Ang hirap isa-isahin nito pero Diyos ko po day. Diyos ko po day ko. Diyos ko po Bongga ka day. Ay, sorry po. Bongga ka day. Ang laki naman ng budget na yan. Mga kapatid, alam niyo ho, ang unang line item, 275 million. Wow. Pangalawa, 100 million, 100 million, 100 million, 250 million. Aba, Diyos ko po. Aba, pag natapos ang proyekto dyan sa Bicol, wala nang baha dyan. Ang laki Sa mga taga Bicol, ito po, Kaya ito, interesting ito kung malaman natin, sino ba mga kontratista dito? Sino ba ho ang mga nangangasiwa ng proyektong ito? Pagkarami nito di ba, Irosin, Sorsogon, napakarami din Sorsogon pala dito, ay Daraga Albay, Legazpi, Camarines Sur, napakarami. Mga kapatid, by the hundreds of millions ang pondo rito. Ito magandang unahing imbestigahan. Di ba, para meron kang case study rito at magkaalaman sino ba mga kontraktor sa mga proyektong ito. Masingit lang po ako, Congressman Ridon, maganda umaga po. Para ho mas magandang ating discussion, ano ba ang outline niyo po dito? How will you proceed with the investigation considering malawak ito at maraming aspeto ang involved? Paano po ba ang inyo pong sistemang ipatutupad rito sa usapin po ng paghahanap ng katotohanan doon sa sinasabi na mga either overpriced, kinikbakan ng mga proyekto at mga ghost projects po involving DPWH and ito pong mga flood control projects? Well, yung general outline po ng investigasyon, ibang bagay po sa yung ghost control, yung ghost projects, pero yung sa usapin ho ng necessity, nito po mga particle flood control, kasama na ho yan dun sa unang bahagi pa lang po, yung necessity po ng mga proyekto, malaki ba yan o maliit, So pag-usapan din po yung project cycle ng mga flood control projects, particularly yung pong may pagkakaiba daw kasi binanggit na rin po ito ng DPWH, yung pong pagkakaiba ng mga net originated na mga National Expenditure Program originated na mga projects versus yung pong mga congressional initiative projects, Kasi syempre, ang binabanggit po ng DPWH, parang pagka daw mga congressional initiative originated projects, parang kulang daw sila ng mga pag-aaral. Oo nga po, oo nga po. Yun po yung... Opo. So yun. So, kailangan magkaroon po ng actual report dito. Kasi nga, ang susunod pong tanong doon, dapat bang payagan pa yung ganito pong mga flood control projects or infrastructure projects ng mga congressional initiative originated? Kung wala namang kung wala namang pag-aaral na ginagawa pa, or kung nailagay man yan sa NEP as a JA, dapat bago ho implement, merong actual na pag-aaral na magawa. So yun po yung mga aspect. Pero sa usapin ho ng mga ghost project substandard, sa totoo lang, kahit po yung Pangulo ng Pilipinas, ang binabanggit niya, meron siyang open call para po sa mga whistleblowers, dito po sa mga ghost projects po na ito. Kasi siyempre, hindi ho ganun kadali talaga makakuha ng mga actual na informasyon kung malawakan ho talaga yung mga tinuturo po ng mga ghost
projects or substandard projects sa iba't ibang bahagi. Okay, opo. Sa ghost projects kasi, ito para masabi mo talagang ghost project, malamang ito dredging o desilting no? Anyway, ganito po Congressman, para mas malinaw tayo ngayon, hindi sabog itong ating diskusyon. Congressman, doon na tayo muna sa mga sinasabing may kickback, no? Dito natin i-focus. Paano nyo iimbestigahan tong aspetong ito na mayroong mga umano ay miyembro mismo ng Kongreso na mga kontratista, either sila mismo o kanilang kapamilya ang humahawak sa mga kontratang ito, and then yun nga ang lumalabas, overpriced ng project o kaya po naman substandard yung project? So, syempre, pagka talaga may nagpangalan nung sino pong mga kongresista, kontratista na talagang involved dito sa mga proyekto pong ito, talagang masasalang talaga sila dyan. Di ba? So, may mga nagbabanggit dyan. So for example, si Mayor Magala, meron daw siyang listahan ng mga kongresista. Si Senator Ping Lacson, meron daw siyang listahan ng 67 ng mga contractor, congressmen. So, actually, kahit hindi pa natin pag-usapan yung usapin ng mga proyekto, yung fact halimbawa na meron silang mga construction companies, tapos personally involved po sila. Meron pong real conflict of interest na tayong pinag-uusapan doon kasi ang totoo, pagka kongresista ka na o membro ng Kamara o Senado, dapat hindi ka nakasali sa ganito pong mga proyekto. No? Pero yung sa mga actual na mga proyekto na overpriced, substandard, at ghost. No? Siyempre, ang require po talaga natin dyan, may actual na kumanta at magsabi na talaga involved sila dito sa pagsisindikato po ng mga proyekto po ng gobyerno. Mahirap po yung may actual na lalantad at ika nga babanggain itong mga nakaposisyon ngayon sa gobyerno. Nabanggit nyo si Mayor Magalong, meron siya sinasabi na ito yung pinakahuling panayam niya in Baguio. Sabi niya dito, okay naman ako na humarap dyan kung ipapatawag ako ng Kongreso, pero una, dapat ako'y tratuhin nila na hindi suspect o akusado kung hindi resource person. Alright? At hayaan ako na mag-present. Maganda po ito no? Yun lang ho, kahit na wala pang pinag-uusapan dito na individual na congressman o sino man pong nasa gobyerno na nangungumisyon sa mga proyektong ito, mag-present lang siya ng contract price ng project vis-a-vis doon po sa detalyadong unit price analysis na sinasabi niya. Yun po ang kanya pong request sa inyong komite kung sakasakali. Are you amenable? Walang problema doon. Kasi ang totoo, he will have to provide yung ganyan po actual na contract details. Ibig sabihin, we don't want to talk to him about hypotheticals and syempre hearsay information. No? So, we will afford him the liberality po of Congress na dapat hindi naman ho hinihiya. It is my commitment as chair na gagawin ho natin yun. Pero syempre, pagka for example na binanggit niya na, kasi may mabinabanggit din ho siya na parang majority ng mga miyembro ng Kamara kasabot dyan. I think there was an interview na ganyan yung pagkakabanggit. Syempre, that will require a name. Diba? Na magpangalan siya. Pagka yun yung binigay. Pero kung hindi nabanggit po niya, for example, na ayan yung mga magpapakita ng actual na kontrata ganito yung kontrata na yan. Parang pag nag-market study tayo, dapat ganito lang ang presyo niyan, yung tornilyo. Pero ang pagkakabili ng gobyerno, times 10. Ay, walang problema yun. Kasi actual na ebidensya yun, dokumento yun. Opo. Pwede yung isa lang yun. Opo. Yun naman po ang kanya namang request po lamang po. So, kung ganito rin po ang magiging takbo ng inyong investigasyon, sino po mangunguna ditong komite? Kasi pag pinag-usapan po natin ang inyo pong komite, ang jurisdiction po naman niya, as you know, ay tungkol po lamang sana sa lahat po ng mga government agencies na hindi sumunod doon po sa tamang dapat na paglagyan ng appropriations based on audit reports ng COA. Whereas ang Committee on Good Government po and Public Accountability, klarong-klaro, usapin po ng katiwalian, non-feasance, malfeasance, and misfeasance. So, paano po? Who will be the lead committee chairman dito na magpipreside po sa hearing? Kayo din po? Well, I think kasi kung magiging TRICOM po ito, yung lead po will be public accounts. Kasi syempre dahil all-seeking po yung investigasyon, yung actual na, kasi we have to talk about the performance first and then underperformance. Okay. Pero syempre, kaya nga isasama ko yung good government dyan, dahil kung pag kami ganyan na mga allegations, covered na within their committee na po talaga yung
ganyan po mga usapin. Yung overpricing, Okay. substandard, at Opo. ghost. No? Okay. Kaya papasok pa rin po sila. Opo, Talaga. opo. Sige po. So ngayon, going back dito po no, sa mga sinasabi po mismo ng Presidente, kasi nga, kumbaga napakalawak ng scope nito at mahirap po kung parang walang direksyon yung ating magiging hearing po at magiging sa ating discussion to at ngayon. So kapag pinag-usapan na po natin itong mga mga kwento-kwento na may mga kongresistang kontratista ang kanilang mga pamilya sa government projects, how will you start the investigation? Hindi, siyempre, we would like to get the list first. No? If Senator Lacson has the list, then we will ask the congressman involved kung talaga bang are you part of this list and do you confirm that you are getting contacts in government while you are a congressman. Kasi siyempre, ano ho yun talagang either yes or no lang ho yung sagot pa. Diba? Will you do that in open public hearing or will you talk to them first? I mean, you know, as members of Congress, kumbaga, di ba, alam niyo yun, will that be in open public hearing o pag nakakuha na po kayo, kahit na po kasi yung listahan kasi baka mahirap makakuha actually, no? Pero diyan naman po mismo sa loob, siguro alam na ho nila kung sino-sino sila. How will you deal with that particular, if I may say, conundrum? No, I think if it's an open public accusation by high-level officials, I think they will have to deny it at a high-level forum as well. So, ibig sabihin, hindi naman obra na parang kakausapin lang yan kung anong gagawin nila. Ibig sabihin, they have to deny it. If the committee is the platform for it, then they will have to deny it at that platform. Pero kasi mabigat ho na akusasyon yan sa totoo lang. Yes sir. Kasi pero sir, siguro ho naman hindi ho naman, with all due respect, hindi ho naman siguro BO si congressman, di ba, na yung pangalan niya nandoon sa incorporators ng construction company, di po ba? Kasi alam po naman natin po na anti-graft law violation yan, including po itong constitutional provision po na hindi ka dapat nagninegosyo sa gobyerno kung nakaupo ka sa pwesto, particularly po bilang miyembro ng Kongreso. So, paano po yun? Ang mga district engineers ba, taka DPWH, will you, itong mga distrito na sinasabi na doon nakokopo ng kapamilya, kamag-anak o kumpanyang maaring pag-aari ng isang mambabatas, yung mga proyekto doon, yung pong iniisip namin kung gaano po kahirap yung ganun pong uri ng pagkuha talaga ng totoong informasyon. Pero yung pagkakasyempre, there has been an accusation. Yan ho yung logical ending ho yan Talagang we have to go through that entire thing. No? Kasi, kumuha ka ng kontrata sa gobyerno. Ano yung mga actual na kontrata na yan? So, ibig sabihin, kontrata ba yan at the level of the district engineer? Kontrata ba yan at the level of the region? Sino yung mga involved dito? No? So, ibig sabihin, the allegation will have to be surfaced, but the defense will also have to be surfaced. So, ibig sabihin, we will provide the avenue for them, for the allegations to be made and for the defense to be made. No? So, tapos sa dulo, syempre, kung ano ho yung actual na rekomendasyon. Kasi, ang totoo, sabi ho ninyo, hindi naman BO, pero ang totoo, pwede rin ho sa totoo lang, they don't care. Diba? Pwede yung mangyari, hindi natin alam I don't know Opo. Diba na parang... wala nang pakialam, gano'n. Wala nang pakialam. Ano naman ako yung pangalan ko yun nandyan. Diba? Meron din, I don't know at this point. No? Pero baka kasi meron hong gano'n diba? Di pasensya na lang kung gano'n yung naging kalagayan ngayon. Kasi parang hindi talaga pwede yung gano'n. Diba? Okay. Kasi, ito, maganda magbigay ng halimbawa, no, Congressman. Kasi kung meron kayong paghuhugutan na informasyon, halimbawa itong 2025 budget, no, na alam po naman ninyo, di ba, as they claim, nakatakot-takot na insertion sa public works budget. Opo, ito magandang halimbawa ay Bicol Region. No? Ang inyo pong party list ay Bicol Saro? Opo. So, taga Bicol po, practically po, ang inyong party list, di ba, Congressman, ano po? Opo. Ito Region 5, no? Dito po, ang dami ditong binito ni Presidente na line item, no? Integrated Flood and Water Resources Management Structure, etc., etc. Pero ang kabuuang budget niya, from Central Office, page 313 po ito ng official gazette ng ating budget. For your information, 13.057 billion. Opo, puro ito halos flood control projects, no? Ito po, inisa-isa dito pati mga location, by the hundreds of millions, Albay, Legazpi,
Libon, UAS, ang dami po dito. So kapag po ganito nakapansin-pansin yung dami ng insertion sa isang region na pinanggagalingan po na inyong party list, ano pong aming maaasahan po sa inyo kung inyo pong mismong iimbestigahan ang sarili nyong region at baka may tamaan ng mga taga-distrito dito na ano ho ninyo, kapwa either party list or district rep? Ang sabi naman ho ng Pangulo, wala naman ho kailangan sinuhin dito sa usapin po na ito. So, sabi, yan din ho yung sinabi ho ng leadership po ng Kongreso. Kung saan ho talaga aabutin yung investigasyon, edi yun ho yung aabutin ho talaga ng investigasyon. Diba? And more importantly, ito po mga binito, edi syempre, kapangyarihan po ng Pangulo ng Pilipinas magbito po ng mga line items. So, ginagalang ho natin yung kanyang kapangyarihan pong gawin yun. No? Pero syempre, hindi naman yan, I think, yung subject nito po nga binabanggit ng Pangulo. Ang subject na binabanggit ng Pangulo, syempre, kung meron bang substandard, merong mga uncompleted, delayed, goals. So kung yung mga proyekto pong ito, sa dulo ng aming pong rehiyon, di yan ho yung kakaabutan po ng investigasyon po ng committee po natin. Ang tri-committee po with Public Works and Good Governance. Opo, but you know, Congressman, kung 'di ba, binaha ang Bicol, 'di ba? Last year naalala po ninyo, ang tindi, no? Grabe ang baha, kaya nga po nabuhay itong usapin po ng mga yung Bicol River Basin, etc. Kayo po ba kapag nag-imbestiga na ho kayo, will you go on the detailed and further lalim ng investigasyon na pupuntahan po ninyo yung mga sinasabing proyektong ito? Halimbawa, kung Bicol nga ito, para sa mga kababayan po niyo sa Bicol, halimbawa, ito po, construction of slope protection structure, Barangay Cag Bukalaw, Bagakay, Albay, 250 million. Opo, construction po na itong sa Basod, Camarines Norte, flood control structure, 275 million. Ito po yung mga pinonduhan po under the 2025 budget. Ito hubang gantong uri po, talagang kayo po pupunta sa distrito, sa lugar at aalamin sino ang contractor at yung scope na ginagawa po ng kontratista. Mga ganun pong halimbawa, Congressman? Kasama naman ho dun sa plano po ng mga komite mag-ocular visit. Doon ho sa mga talagang mga matitisod po natin na mga problematic po ng mga proyekto, whether substandard, whether delayed, whether ghost po. So kasama ho yan doon sa magiging scope ng amin pong pagsisiyasat po dyan. Ay, salamat po na marami. At Congressman, kung sakasakali po dito ho sa Bicol region na napakaraming ang lalaki po ng mga flood control projects, maasahan po namin na inyo pong ilalantad talaga kung sino po ang mga contractors nito at ang kanilang connection umano sa ilang pong mga nakaupo sa pwesto? Siyempre, yun po yung yun naman po yung mandate nito pong committee po na ito. Pag kami nakita pong substandard, pag may nakita pong delayed, pag may nakita pong uncompleted, at more importantly, pag may nakita pong ghost, kung sino man ho yung matisod po dyan, malaki tao man yan, maliit na tao, kontratista man yan na malaki, balik. Kung sila ho yung nakapangalan dun sa mga ganong kontrata, sila ho talaga yung mapapangalanan. Opo. So yun po ating aasahan, lalo na ho ng mga taga Bicol. Congressman, ilan ho ba ang seat na nakuha po na inyong party list? Isa po. Isa lang po? Opo. Opo. Sige. Anyway, sige. So Congressman, kailan po inyong next hearing po para ho abangan po ng ating mga kababayan, Congressman? Hopefully within the next 3 weeks po kasi magta-try-com po yan. Yan po yung tinitingnan po ng House. No? So kailangan pa po talaga mapuno din yung mga komite ng iba. So hopefully within the next 3 weeks po yung pong actual hearings makapagsimula na po. And syempre more importantly, pag nakuha na po namin yung listahan mula sa DPWH, meron na po tayong pagsisimulan. Pero I think, yung pong, hindi to flood control, pero isa din po ito dun sa mga binanggit po sa SONA, yung pong tulay sa Isabela. Parang baka yun po yung isa sa mga uunahin po namin kasi meron hong totoong mga kababayan ho tayong naperwisyo doon at nasaktan. At meron po talagang real allegation ng poor project design doon po sa tulay po na yun. So baka yun po muna yung unahin namin dito po sa pagsisiyasat. Okay, sige po. And then sir, sa panahon pong ito, no, na itong DPWH ay naharap po sa matinding pagsubok, meron ho ba kayong ipinapanukala para po doon sa mga posible, kasi di ho ba usually kaya ho may mga preventive suspension, may mga, alam niyo ho yun, may mga usapin po na pangangalaga sa ebidensya,
Oo. Ano ho, meron ba kayong panukala, suhestyon po sa liderato ng DPWH, Congressman? Well, ang problema ho natin kasi ngayon, for example, meron ho nananawagan na mag-leave si Secretary Bonoan. Pero ngayon ho kasi, wala pa ho talagang parang sa at the very least, prima facie smoking gun laban sa kahit sino pa hong RD, district engineer o high-level public works official. No? So, parang hirap pong magpanawagan pa ho at this point. Nitong ganito pong mga usapin. Kumbaga, we want, siyempre gusto na nakikisa tayo doon sa pangangailangan talagang to preserve the evidence and to make sure that there's accountability. Pero we don't also want to make the impression na nagmamadali ho tayo dito at parang witch hunt yung dating. Diba? So, ang requirements for these things, kailangan po talaga meron parang, nakialam siya sa isang proyekto. May allegation na gano'n. Up until this point, parang wala pa ho tayong gano'ng nakukuha mo informasyon. Opo. Pero yan po inaunawaan po namin nga, Congressman, di po ba, na kumbaga, wala naman din talagang klaro, no, na mga kahit na usap-usapan na ang kalihim po ay, alam nyo na ibig ko sabihin. Pero doon sa tulay, may report po na yung mga supposed to be po ay nag-ingat doon, na sumiguro po na maayos yun, ngayon, na-promote pa. Opo, at nabigyan pa ng magandang... Paano po yun? Doon sa specific na binabanggit po ninyo sa Kabagan, tama po yan. Meron pong, narinig ko po yan doon sa privilege speech niya, Senator Jinggoy. Tama po kayo. Baka kailangan ng pag-aralan either ni Secretary Bonoan or kung narinig po ng DPWH, narinig po ng Ombudsman yun, baka may actual na mga preventive measures na pwede ho talaga silang gawin. Opo. Yan po sa usapin niya. Kasi yun, specific po na proyekto, and then doon po kasi importante yung pag-preserve ng mga ebidensya at dokumento, di po ba? Kasi may mga request na daw po dati dito po sa tulay na ito, may mga reports na nga na may mga nakitang defect pero pinopondohan pa rin nila at hinayaan pa ho nila, Congressman. Tama ho yan. Actually, pwede na ho yan. Kung yung specific concern po na Kabagan, meron pong mga real serious allegations po rito. So, I think at the level of the Secretary, meron siya pong actual intervention na pwede pong gawin. Dito, at the very least on the documents, but more importantly on the personnel. Kasi parang seryoso ho talaga. At actually existing high-level officials po ito ng DPWH today. So, I think tama po kayo. Pwede pong merong mga preliminary action na pwede pong gawin at the level of the Secretary o kung Ombudsman can do a motu proprio on the matter, baka pwede ho nilang gawin. Okay, sige po. So Congressman, kami po'y umaasa na ito pong simula ng ating ugnayan kasi nananalig po kami, no, sa inyo pong gagawin pong investigasyon at ang inyong pagiging transparent, no, dito po sa gagawing investigasyon. After all, nagkakaisa naman tayo sa paghahanap po sa katotohanan sa sinasabi po ng Presidente at ang inyo pong siguro nga, ito'y paglilinis din, di ba, sa pangalan po ng Kongreso bilang isang institusyon. Tama ho yun. Ang totoo naman kung saan ho talaga abutin yung pong investigasyon, kung may maliit na tao na talagang aabutin po nito, yun naman ho talaga yung sinasabi dahil talaga ang hinahanap po dito saan po yung substandard, saan po yung delay, saan po yung uncompleted, saan po yung mga allegations po ng ghost. Very specific po kasi talaga yung binabanggit sa SONA. Very specific din po yung binabanggit po ng House Leadership na kailangan pong mahanap at mapanagot dito sa mga usapin po na ito. Opo. At Congressman, sagutin niyo pong aming next call para po sa ating pong follow-up po sa inyong gagawin pong investigasyon, Congressman. Opo. Okay po. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you. FM. Yan nga po si Congressman Terry Redon, ang chairperson ng Committee on Public Accounts at representative po ng Bicol Saro Party List na may isang seat sa Kamara. Tama, oo, no? If this is really for accountability, ang dapat talagang mauna ay yung kanyang lugar, Bicol region mismo, na may malaki rin pong allocation ng flood control projects. Kasi oo, ang pinanghuhugutan din po ng Presidente mga kapatid rito ay yung pong 2025 budget. Remember? O kaya nga, ang hirap po nito ang lawak nito, paano mo, kung gagawa ka ng outline, if you're going to do a report on this, di ba, meron kang outline, no? Kung gagawa ko dito ng investigative report, gagawa ko dito ng outline, paano ko ito ihaharap sa publiko na hindi maguguluhan, at magiging detalyado at klaro. So, kung budget yan na 2025, magandang case study ang Bicol Region. Kasi nga, 13.057 billion
ang inilaan nila practically po sa flood control projects. Karamihan dito. Ang hirap isa-isahin nito pero Diyos ko po day. Diyos ko po day ko. Diyos ko po day. Bongga kaday, Ay, sorry po. bongga kaday. Ang laki naman ng budget na yan. Mga kapatid, alam niyo ho, ang unang line item, 275 million. Wow. Pangalawa, 100 million, 100 million, 100 million, 250 million. Oo. Aba, Diyos ko po. Aba, pag natapos ang proyekto dyan sa Bicol, wala nang baha dyan. Ang laki Sa mga taga Bicol, ha? Ito po, no? Kaya, ito, interesting ito kung malaman natin, sino ba mga kontratista dito? Sino ba ho ang mga nangangasiwa ng proyektong ito? Pagkarami nito di ba, Irosin, Sorsogon, napakarami din Sorsogon pala dito, ay Daraga Albay, Legazpi, Camarines Sur, napakarami. Mga kapatid, by the hundreds of millions ang pondo rito. Ito magandang unahing imbestigahan. Di ba, para meron kang case study rito at magkaalaman sino ba mga kontraktor sa mga proyektong ito. Abangan po alas 8:22. Hatid po sa atin na